Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, September 6, 2025, panibagong banta ng bagyo ang posibleng mabuo sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Aalamin natin kung ito ay magiging malakas o mahinang bagyo. Ang bagyo na susunod po ay tatawagin natin bagyong Lani sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin din natin yung mga lugar na apektado ngayon ng habagat or southwest monsoon. Kung bago ka lang, importanteng naka-like at naka-subscribe ka at nakahit ang notification bell, maraming salamat po. Kaibigan kabayan, ipapakita ko muna sa inyo exactly at ng maayos. Ito po, no, kung makikita nyo, yan po ay isang low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Sa lokasyon po niya, nandito po siya sa may bandang west of Sinay, Ilocos Sur na may layo pong 155 kilometers. At kung makikita nyo naman, meron itong lakas ngayon, nasa 35 kilometers per hour, no? Nagme-maintain po siya dyan. Ang ibig sabihin, possible kapag ito'y naging isang tropical depression or mahinang bagyo, papalo siya from 35 hanggang 55 kilometers per hour na lakas ng hangin. So ang habagat po or southwest monsoon ay patuloy din nagpapaulan, nagbibigay ng masamang panahon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo, ang habagat no ay kaparehas niya ng direksyon. Ito nga pong low pressure area na yan or banta ng posibleng panibagong bagyo. So alamin natin yung ating tinatawag na forecast weather condition. Babalikan ho natin yung banta ng sama ng panahon na yan na posibleng maging bagyo. Kapag naging bagyo, pangalawang bagyo ngayong Setyembre, no? Dito po tayo muna sa ating forecast weather condition. Sa area ho ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na rin po ang Cagayan Valley, maulap na panahon po ang ating mararanasan ngayong araw po ng Sabado na meron po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa banta nitong low pressure area na posible na maging bagyo sa mga susunod na mga oras. At inaasahan mga kaibigan yung mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area sa mga lugar ho na aking binanggit. So dito naman tayo, ito medyo malaking problema din talaga dito sa Metro Manila. Sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, the rest po ng ating Luzon, ngayong araw po ng Sabado ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Nakikita nyo naman dahil po yan sa habagat or southwest monsoon. Ang senaryo po kasi natin dito, ang habagat no, ay sumabay dito po sa sirkulasyon ng hangin. Ito nga pong banta ng panibagong bagyo. Sa ngayon, ito ay nasa medium chance pero sa paglipas lamang ng ilang mga oras, possible na ito yung maging high chance or pinaka-worst ay maging isang ganap o agad na bagyo or tropical depression dahil sa pag-intensifies, no? Possible mangyari dahil pinapalakas ng habagat yung sirkulasyon ito nga pong sama ng panahon na yan or low pressure area para ma-develop bilang isang ganap po na bagyo. Samantalang sa area naman ng Visayas, kasama na rin pong ilang bahagi ng Mindanao, same scenario din po, partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan po dyan na merong mga isolated rain showers or thunderstorm lalong-lalo na po sa hapon dahil sa mga localized thunderstorm. Nakikita nyo yung mga biglaang bugso ng pag-uulan kahit wala namang bagyo. Yun po yung mga localized thunderstorm na sinasamahan po ng epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Talagang medyo dapat mag-ingat tayo, maging handa tayo dahil kahapon pa talaga tuloy-tuloy po ang malawakang pag-uulan. So dahil po sa banta nito nga po sama ng panahon na yan, low pressure area at habagat, meron pa rin po nakataas ngayon na heavy rainfall warning. So heavy rainfall warning dahil pa rin sa low pressure area o banta ng posibleng panibagong bagyo, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at ilang bahagi ho ng Benguet. Pagdating naman po kinabukasan, pagdating naman ng Sunday afternoon, 50 to 100 mm sa dami din ng pag-uulan na mararanasan sa Pangasinan. At dahil naman sa habagat or southwest monsoon, ito yung habagat, nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan. Yung mga ulap na yan, yan ang nagbibigay ng pag-uulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil sa habagat or southwest monsoon, meron po tayong moderate to heavy rains ngayong araw po ng Sabado na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dito po sa Zambales. Kaya naman mga kaibigan, yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po tayo sa posibleng banta ng mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area. So balikan natin ito pong low pressure area na ating minomonitor. Sa ngayon, kung makikita nyo, nakabuo na siya ng tinatawag natin na spiral clouds. So ano nga ba yan? Yan yung sirkulasyon ng hangin na nakapalibot sa kanya. Ang isang bagyo, isang low pressure area, meron po yung pinakamata or pinaka-sentro. Ito yung pinakamata
LPA na yan, kapag naging bagyo yan o tropical depression, mas lalakas ho yan. Kung makikita nyo, yung chance na posibleng mag-recurve, mangyayari. Dahil sa sirkulasyon ng hangin ito na pakaliwa, no? Posibleng lumihi siya papakaliwa, papalabas, papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung chance na tumama sa Philippine landmass, dito po sa ilang bahagi ng Luzon, ito nga pong LPA na yan, o kapag naging bagyo yan, ay medyo malabo na. Dahil wala tayong pressure ng hangin dito na hahatak sa kanya para direktang tumama sa ating Philippine landmass. Magkagayon man, patuloy pa rin po pinapalakas yan ng habagat. Ang mangyayari dito, ganito, para ho clear sa bawat isa. Kapag ito ay naging isang ganap na bagyo, itong LPA na yan, at lumakas into typhoon category, no? Pinakamalakas na siguro natin yan sa ngayon, hanggang super typhoon category, kung sakali man, pero hindi naman natin nakikita na magiging super typhoon yan, malabo. Hahatakin niya papalakas or mag-i-intensify lalo ito pong habagat or southwest monsoon. Pero ikaklaro ko lamang, no, hindi ko sinabi magiging super typhoon ito. In case lamang na gano'n ang mangyari. Pero base na rin sa mga nagtatanong sa atin para malinaw kung anong magiging lakas nito. Sa ngayon, lagi po siyang naka-maintain sa 35 kilometers per hour at pa-recurve or papakaliwa, papalayo ang kanyang nagiging direction. Possible na kung maging ito yung isang ganap na bagyo hanggang tropical storm category. Pag tropical storm hanggang 65 kilometers per hour lamang ang lakas ng hangin yan, which is mahina lamang yon. So hindi dapat tayo mangamba, no? At kung sakaling maging bagyong Lani yan, ang mangyayari lamang dyan, yung trap or extension ng kanyang hangin na makakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Paano naman daw ang Visayas at Mindanao? Ang Visayas at Mindanao naman, tulad dito, makikita nyo yan, yung extension ng hangin ng habagat nakakaapekto dyan, pumapaloob. Ang nangyayari lang kasi dito, etong habagat humihina once na tumama na siya, lumapit siya dito sa Western Visayas, no? At lumabas sa Eastern Visayas. Nakikita nyo yung pressure ng hangin na yan. Umiikot yan, papunta dito sa LPA. So possible pang isang low pressure area saan? Bukod dito sa LPA na nandito mga kaibigan, meron pang isa na possible na mabuo dito sa may bandang hilaga ng Luzon. So kung makikita nyo, may circulation din po ng hangin dyan na ating pong patuloy na minomonitor. So dahil sa habagat pa rin, kaya siya nagkakaroon ng sirkulasyon na may nabubuo ditong banta ng sama ng panahon. Ngayon, dahil nga po sa pagkatala ng pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating i-monitor ngayong buwan ng Setyembre o September. Kung baga ito ay naging isang ganap na bagyo, bagyong Lani itatawag dito. So, hindi naman tayo magdedepende sa pangalan kung bagyong Lani mahina o malakas. Wala kinalaman ng pangalan sa depende sa lakas ng bagyo, no? Magiging malakas ang bagyo ganito. Kapag ka nabuo ito at nag-intensifies agad-agad, no? Ibig sabihin from low chance, medium chance ay pumapalo agad po to high chance na maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin naka-red warning signal at nagiging isang ganap po agad na tropical depression or mahinang bagyo. Wala pa tayong nararanasan at ay pagpasalamat natin sa Diyos dahil yung mga pumapasok na mga bagyo or mga LPA sa atin lumulusot lamang, no, sa ating Philippine landmass. Yung iba nanggagaling dito sa may bandang silangan mga kaibigan ng Visayas. Pag lumusot yan, tumamalusaw dahil nga po sa mga kalupaan, no, mga puno na kanyang tinatamaan. Ang nangyayari naman, may nabubuo naman ng mga low pressure area dito sa kalurang bahagi ng ating bansa dahil po sa habagat. Tulad nito, nakakaranas tayo ng malawakang pag-uulan. Huwag niyong isipin na galing yan sa bagyo, no, or low pressure area. Sa ngayon, ng low pressure area, limitadong lugar lang ang kanya naapektuhan. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa banta ng malawakang pag-uulan. So, mas safe ngayon ang area po ng Mindanao dahil most of the time, sila ay naapektuhan lamang ng mga localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm naman nabubuo dahil po sa low pressure area at dahil po dito sa habagat or southwest monsoon. So, dito na tayo sa sinasabi kong mga paalala ko sa inyo bago tayo magkalimutan. So, lagi kong pinapaalala, lagi kayong magantabay sa aking mga ibinabalita sa lagay ng ating panahon tulad nito. May LPA, posibleng maging bagyo within the next 24 hours. At ang habagat. So yung mga lugar na maaapektuhan, dapat po alam ninyo, no? Kaya dapat lagi kayo nakaantabay, nakasubscribe, nakahit ang notification bell nyo para kada upload natin, mabilis kayong manonotify. Mas maganda nga ho, tulong nyo na sa akin. Pakishare nyo yung ating update, no? Para sa engagement at mas lumawak pa ang makapanood. So pangalawa, linisin natin mga basura lalo na dito sa Metro Manila. Naku po, gigil na gigil talaga ako sa mga lugar na ito. May issue na nga tayo sa flood control, puro basura pa. Sa Eastern Visayas, no, dito medyo okay naman ang lugar diyan pero mag-ingat pa rin, maglinis pa rin ng mga kapaligiran, yung mga plastic.
dito sa area ng Mindanao, medyo okay ang lugar dyan pero hindi pa rin tayo ligtas sa mga pagbabaha. Pangatlo mga kaibigan, safety na natin. Ang ating mga importanteng gamit, ano ba yon? Mga electric appliances, yung madaling bitbitin, mga papeles, mga dokumento, plastic na. Sabi naman ng iba, bakit daw ipa-plastic? Bakit daw magano? Wala namang pagbabaha. So hindi natin masasabi yan. Paano pag biglang bumugso ng malakas sa pag-ulan isang oras, nanood lang tayo, tinignan lang natin, bumaha. Yari tayo ngayon. Mga dokumento, basang-basa. Mga electric appliances, mamaya makuryente pa tayo, madamay pa ang pamilya natin. Problema pa yon. So pangatlo mga kaibigan, mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Nakita nyo naman bong maghapon, kahapon, puro pag-uulan. Kung lalabas kayo talagang medyo mahirap kasi mababasa tayo ng ulan mga kaibigan. At ito pa sinasabi ko din sa inyo, ipanalangin natin sa Diyos, sa Panginoon na itong LPA at habagat ay humina. Possible naman talaga mangyari magkaroon tayo ng monsoon break. Walang papasok na low pressure area o sama ng panahon. Pero paano hihina ang habagat? Paano tayo magkakaroon ng monsoon break dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa kung lagi na lang merong nabubong low pressure area kada dalawang araw, Ang mangyayari dyan, kapag naging bagyo pa to, lalakas pa ang habagat. So mas maganda na paghandaan natin yung mga senaryo po na pwedeng mangyayari. So mga kaibigan ko, mga kababayan, maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari, lalo na yung mga nakatira sa paanan ng bundok, malalapit sa ilog. Kung kinakailangan, ngayon pa lang sinasabihin ko na kayo, mag-evacuate kayo. Makipag-ugnayan tayo sa ating LGUs sa mga lugar na pwedeng lipatan kapag may banta po ng mga heavy rainfall warning dahil pagbabaha at landslide po ang naidudulot niyan. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan, ititake ko ulit ang opportunity at kung nakaabot ka sa dulo na ito, ikaw ay talagang mapalad po, Lahat po tayo actually. So eto na po ang ating Bible verse of the day. Sa Roma chapter 6 verse 23, kabayan, kapatid, narito po ang sinasabi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tunay nga po mga kaibigan, mga kababayan, na napakabuti ng ating Panginoon. Alam nyo, totoo talaga na lahat ng ating mga ginagawang hindi mabuti, lahat na ating mga kasalanan, ipagsusulit ho natin yan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dati, noong hindi pa tayo ligtas, kung hindi pa tayo tinutubos, hindi pa ibinibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo maligtas, tayo ay lubog ho sa kasalanan at talagang sa impyerno po ang ating patutunguhan. Pero nakita nyo naman, napakalinaw, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Very clear na tayo ay maliligtas lamang at magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananalig sa ating Panginoon, kay Jesus Christ ay Panginoong Hesus Kristo, at hindi sa kung ano-ano pang mga bagay. Alam niyo, marami nagsasabi na ikaw nga, tayo nga daw ay nakakilala na sa Panginoon pero nagkakasala. Alam niyo, wala namang perpekto. Hindi porket nananalig ka sa ating Panginoon, perfect ka na. Hindi ka na nagkakamali. Hindi porket kumikilala ka sa Diyos, habang buhay hindi ka na magkakamali. Alam nyo, wala pong taong perpekto. Tanging ang Diyos lamang ang perpekto at hindi po nagkakamali. Tayo tao, inborn na sa atin at nature natin ang maging makasalanan at magkamali sa bawat oras, Hindi po natin mape-perfect yan. Pero sa tingin tayo na kagawa ng kasalanan, ay maganda pong ihingi natin ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Yung sincere po tayo, para hindi po nauulit yung bagay. Kunwari, meron ka nagawang kasalanan, nakipag-away ka or may minura ka pero hindi mo naman yung kagustuhan, magkakaroon ka ng conviction sa sarili mo na alam mong mali yung ginawa mo. Tapos hingin ka ng patawad sa ating Panginoon at patatawarin ka niya. Huwag kang mag-alala mga kaibigan, hindi po kagaya ng tao ang Panginoon. Ang Panginoon pag nagpatawad dyan, talagang wala na. Pero syempre, in the next day, hindi naman maiiwasan na magkasala tayo. Pero gawin pa rin natin yung best natin. Kasi kung tunay tayong sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi natin uulitin yung mga kasalanan. Do, talagang mahirap din dahil alam nyo, nature nga ng tao yan. Pero kaya ho natin yan kung mananalig tayo sa Panginoon. Actually, ako din talagang makasalanan ako everyday. Kapag ako'y nakakagawa ng kasalanan, humihingi po ako ng patawad sa ating Panginoong Hesus. At alam ko na
sa bawat oras, hindi ako perpekto, nagkakamali, at marami akong mga bagay na dapat itama sa aking sarili. Lahat po tayo ganoon. So dahil nga sa mga bagay na yan, mas maganda na isipin natin kapag nakagawa tayo ng kasalanan, may kabayaran. Pero basta tatandaan ho ninyo na ang kaloob ng Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan, no? Kaya mas maganda na kahit meron tayong mga pagkakamali, still manalig pa rin tayo sa ating Panginoong Hesus. Mga kasalanan natin, paratawarin yan at bibigyan tayo ng pagkakataon na muli pong magbago at itama po yung ating mga pagkakamali. So mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, sa ngayon ho, yan po muna ang ating pinaka-update. So nakapag-update na ako sa lagay ng ating panahon and hopefully ho, yung mga low pressure area habagat humina at mawala na. At yung Bible verse of the day natin ay naibahagi ko na rin po sa inyo. Kung nakaabot kayo sa pinakadulo ng ating video na ito, ito po, simula po ngayon, ay ako po yung humihiling ng mag-comment kayo at pakisabi kung taga saan ho kayo para naman ma-shoutout ko po kayo, magawan ko ng paraan sa susunod. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.